53 exotic at native animals na nakumpiska dyan po sa Sarangani. Indonesian national arestado. Mayroon pong buong detalye dyan mula kay Bombosay Olis. Bombosay Olis. Nasagip ng motoridad ang kabuuang 53 native at exotic wildlife species sa isinagawang operasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Maribulan, Alabel, Sarangani Province noong Hunyo 4. Batay sa ulat, ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunay illegal na pagbibiyahe at bentahan ng mga wildlife species sa lugar. Sa pagsalaki ng mga operatiba sa isang pansamantalang holding facility at residential compound sa Purok Silangan, natuklasan ng iba't ibang uri ng hayop na nakakulong sa mga kahoy na crates at wire cages na hinihinalang inihahanda para sa distribusyon o bentahan. Agad namang tumakas ang ilang kalalakihang hinihinalang sangkot sa operasyon nang dumating ang mga otoridad at patuloy pa rin tinutukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kinilala naman ang isa sa mga suspek sa alias Nason, isang Indonesian national at residente umano ng Bolmong, Selatan, Indonesia. Kabilang sa mga nasagip na wildlife species ang 14 eclectus parrots, 18 na black-cap lories, 11 Victoria o Western Crown pigeons, 3 wallabies, 3 rufous hornbills, 2 sulfur-crested kakutus at 1 black lory at 1 white-bellied sea eagle. Ayon sa DENR, ang white-bellied sea eagle ay kabilang sa mga vulnerable species batay sa DENR Administrative Order No. 2019-09. Lumabas din sa paunang investigasyon na walang kaukulang permit ang pagmamayari at wildlife species na posibleng paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources o Resources Conservation and Protection Act. Pinangunahan ng operasyon ng CIDG Sarangani Provincial Office sa ilalim ni Police Major Julius A. Vallejo, katuwang ang DENR Centro Glana pinamunuan ni Forester Franklin M. Lebrilla. Tumulong naman si Dr. Roy O. Mejorada, Senior Ecosystem Management Specialist ng Protected Area Management Office sa Sarangani Bay Protected Seascape sa pagtukoy sa mga nasagip na hayop. Matapos ang isinagawang inventory, 51 wildlife specimens ang isinailalim sa kustodiya ng CIDG bilang ebidensya habang ang white-bellied sea eagle ay inilipat sa Sarangani Environmental Conservation and Protection Center para sa veterinary assessment at kaukulang pangangalaga. Gayunman ay kinumpirma ng mga otoridad na namatay ang 2 wallabies matapos ang operasyon, kaya't 50 na lamang ang buhay na wildlife specimens ang kasalukuyang sa pangangalaga ng pamahalaan. Inihahanda na ng CIDG ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable sa illegal na wildlife trade habang nagpapatuloy ng operasyon upang matukoy at maaresto ng iba pang sangkot sa insidente. Muli namang nanawagan ng DENR sa publiko na makiisa sa pagprotekta sa wildlife species sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang iligal na panghuhuli, pagbebiyahe, pagmamayari at bentahan ng mga hayop na banta sa biodiversity at kalikasan ng bansa. At iyan ang aking report. Ako, si Bombosay Olis. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!